you are a citizen of Israel, but you are not really Jewish to fight for that country. You are Filipino. Do you know what to say? Yes, Papa, I know I'm Filipino. In my whole body. But please, Papa, in my heart, it belongs here. This is my country. This is my place. I need to protect it. It's gone. I was actually 100 meters from him. We heard an explosion. I looked to the right, saw a collapsed building, and everything was burnt. I couldn't breathe. I just prayed it's not him. They started getting reports, numbers. I asked the officers if anyone can find out. There's no way that they'd mix him up with another Filipino because it was just me and him. Cedric Garan, may he rest in peace, was part of the Prime Minister's resident security team. Cedric was a hero of Israel. In Golan Heights, we deployed our peacekeepers coming from the Philippine Army, in Liberia coming from the Philippine Air Force, and in Haiti coming from the Philippine Navy. So smooth! Bago tayo magpatuloy. Okay, a little bit of Tagalog, which I don't understand fully. Pag-uusapan natin ang ilan lamang sa mga napakahalagang kontribusyon ng mga Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kilalang-kilala tayong mga Pilipino sa ating pagiging hospitable, kaya naman pagdating sa pandaigdigang krisis tungkol sa refugee, hindi tayo nagdadalawang isip na magpatuloy at tanggapin ang mga nangangailangan para patuloyin sa Pilipinas. And to newly elected President Manuel Quezon, it was not a question of whether his country would help, but why other nations did not. When you saw how the doors were basically closed to all of us except the Philippines, and how the Filipino people are a very warm people. They're a very friendly people. Manuel Quezon died before his country was liberated, but the link to Jewish freedom was not forgotten. In 1947, the Philippines was the only country in Asia to vote for the partition of Palestine, leading to the creation of the State of Israel. Simula lamang iyan sa marami pang pagtanggap ng Pilipinas sa mga refugee ng ibang bansa. The IRO launched an appeal, and the countries were busy with their own reconstruction. None of them replied to the call of IRO. In this very, very remote corner of Asia, the only country who replied to the call of IRO was the Philippines. Ang pahayag na iyan ay patungkol sa pagkupkup ng Pilipinas sa mga displaced Russian sa panahon ng communist movement. To appreciate the political significance of such an act by the Philippines under the leadership of President Quirino, who grant asylum to a group of people in need of international protection. That is remarkable. Tumanggap din tayo noon ng mga refugee mula sa ating kalapit bansa na Vietnam. They built a Vietnamese village in the western island of Palawan before eventually resettling in other countries. Maging hanggang sa ngayon ay bukas pa din ang ating bansa sa mga nangangailangan. Iyan ay sa kabila ng sarili na rin nating mga pangangailangan. I'm willing to accept refugees. Rohingyas? Yes. I will have. Pero hati-hati tayo sa Europe. We are the advanced party of the main group. I am the commander. I have with me some of the security elements who are medical specialists also. I have doctors with me, dentists, and engineers who will conduct initial planning on what we can do in East Timor. Tama ang narinig mo, ka-proud, hindi lamang tayo basta nagpapatuloy ng mga refugee, bagkus minsan ay nagpapadala din tayo ng mga sundalo bilang pagtulong sa ibang mga bansa. Puspusan ang training ngayon ng mga Pinoy peacekeeper para mapaganda ng mga haraping hamon sa Haiti at sa Liberia. Nagtalunan pa nga namin ng misis ko yan dahil pinaliwanag ko sa kanya na part ng trabaho to. Kaya okay naman, naintindihan naman niya. So ano po naramdaman nila? Medyo malungkot, siyempre. Normal naman yun eh. Pero pinaliwanag ko pa sa kanya na pangalawang asawa ko lang siya. Kumbaga, first na ano ko is serbisyo. Sinumpaan mo na tungkulin. Kaya kahit na nasaan ka, saang lugar ka, mapa Philippines or other countries, kailangan mong gampanan kung ano yung tungkulin. Matagal kaming mawala sa pamilya. Okay na sana kung dito lang sa Pilipinas. Ibang bansa na po yun.
kailangan talaga po. Una-una po sa pera. May mga pagkakataon pa na buhay ng ating mga kababayan ang itinataya para sa kaligtasan ng ibang bansa. Kasi nga Pinoy lang malakas. Ikinuwento ng mga Pinoy peacekeepers sa isang video conference ang naging pagtakas nila mula sa mga rebelding Syrian sa Golan Heights. Alam ko naman yung tropa ko na magaling, well-trained, matalino, mahusay. Kaya kami nagtutulungan at saka yun, nalampasan namin yung pagsubok na yun. Philippines is a third country to come to Korea and fifth country to send many soldiers to the Korean War. So we appreciate your country and we remember what you have done for us. At syempre baka walang K-pop kung wala ang malaking ambag ng mga veteranong Pilipinong sundalo sa Korean War, mga ka-proud. Hindi man nila pinaglaban ang mga mamayang Pilipino sa Korean War. Matapang naman nilang tinanggap ang tungkulin. Bit-bit naman ang pangalan ng Pilipinas na magpahanggang ngayon umaani ng respeto sa mga dayuhan. May malaking parte din tayo sa edukasyon sapagkat ang kalidad at galing ng ating mga guro ay world-class at nakakapag-ambag ng malaki sa iba't ibang mga bansa. For the first time, in order to help fill hundreds of open teaching spots, APS has hired teachers from halfway around the world. And their new teacher from the Philippines. I really choose New Mexico because I find it interesting to learn the cultures. Riza Rosalia was one of 33 Filipino teachers hired on by Albuquerque Public Schools this year. Do you know me? Okay, I'm Mrs. Godinez. You will be tired. I'm Mrs. Godinez, your science teacher. Welcome to my room. Seat number 1. Good morning. Okay, I am Mrs. Godinez, your science teacher. You are in the good hands. Sa mga elementary at high school sa probinsya ng Chonburi, Rayong at mga katabi nitong lugar sa rehiyon ng Eastern Economic Corridor ng Thailand, matatalaga ang mga papalaring Pinoy English teacher. Goodbye, my teacher. Goodbye. Goodbye, my teacher. Goodbye, my friend. We'll see each other again. Don't worry, At sino nga ba ang makakalimot sa napakalaking ambag ng mga Filipino nurses sa buong mundo? Ang kanilang sakripisyo at hirap para lamang sa kaligtasan ng buong mundo. Francis Fernando is reading out the names of his fallen colleagues. At least 25 NHS and healthcare workers, around 1 in 5 of those who've died of COVID-19 have been Filipino. You would dedicate your entire life to helping others. Ano na ang naging ambag mo sa ikauunlad ng mundo ka proud? E-comment mo na. Salamat sa pagpindot ng subscribe button para updated ka sa susunod nating video ka proud.